Hello po mga kabayan, kamusta po kayo? Si Kamano po inyong lingkod ay nagbabalik po muli at tayo po ay magsama-sama magkomentuhan dito po sa Tambayang Makabayan. At sana po ay nasa maayos po kayong kalagayan. Mag-umpisa na po tayo, komentuhan po natin. Ito pong impeachment dahil alam naman po natin talagang ang gusto po nilang pag-usapan sa ating bansa ay ang impeachment ni BP Sara. Hindi po ang malawakang korupsyon na pinaggagawa nila. Ito po ang pantakip nila sa mga kawalangyaan nila. Kademonyohan na ginawa po sa ating bansa. Di umano. Ito po mga kababayan. Yung sheriff daw po na sinapok o sinapak ni BP Sara ay tatayo raw pong testigo. Yung sheriff, mga kababayan. Ito po ay napakatagal na. Ito po ay 2012. 14 years ago. Pero kasama po sa impeachment ng Vice President. Unbelievable. Ganyan po kawawalangya at katatarantado di umano. Ito pong mga maleta gangs at mga buhaya sa ating bansa. Di umano. Umpisa na po natin mga kababayan. At tingnan din po natin ang totoo na ginawa nilang korupsyon sa ating bansa na pilit po nilang tinatabunan. Kaya ayaw na ayaw nilang maging presidente si BP Sara. At panoorin din po natin ang tunay na pangyayari kung bakit po nasapak ni BP Sara yung sheriff. Umpisahan na po natin itong balita doon po sa ipipresenta nila sa impeachment ng Vice President. Mauunang ipepresenta ng prosekusyon kapag nagsimula na ang paglilitis kay Vice President Sara Duterte ang mga testigo at ebidensyang may kinalaman sa article na matinding pagbabanta sa buhay ng Presidente, First Lady at dating House Speaker. Sa kopya ng pre-trial brief ng prosecution team, isa sa mga testigo sa article na ito ay si Abe Andres. Si Andres ang sinasabing court sheriff na sinuntok ni VP Duterte nang ito pa ang alkalde ng Davao City sa kasagsagan ng kaguluhan sa demolisyon ng mga bahay sa lungsod. Layo ng pagpresenta sa kanya na patunayang ang respondent na si VP Duterte ay may tendency na gumamit ng karahasan. Samantala, isang psychiatrist at kaanak ng biktima ng pagbabanta ang reserve witnesses ng prosekusyon sa kaparehong article. Sa documentary evidence naman, kabilang sa reserve evidence ng prosecution ay ang talaan ng mga nakarehistrong baril ni VP Duterte sa Philippine National Police. Layo nitong patunayan na ang respondent ay nagmamay-ari ng ilang baril kabilang ang mga matataas na kalibre at mayroon itong kakayahan at kapasidad na isakatuparan ng banta. Tikom naman ang bibig ni House Lead Impeachment Prosecutor at Batangas 2nd District Representative Jervy Luistro kaugnay ng detalye sa mga witness ng prosekusyon. Anya, hintayin na lang na lumabas ang pre-trial order ng Senate Impeachment Court. All possible witnesses of the prosecution were listed already in our PTB, no? Pre-trial brief as to who these witnesses are. Let us all wait for the issuance of the pre-trial order sapagkat kahit nalista yan sa PTB, kung hindi naman ma-incorporate sa pre-trial order. Mga kababayan, ano po ang makikita natin kay Luistro? Kung yung asawa nga niya na namolestya ng babae, itinago niya, may kaso. Ngayon, absuelto na. Mga kababayan, ano po mapapala natin sa tao na yan? At may issue po yan na isang damukal na insertion. Ayon po yan sa Cabral Files. At meron din pong delivery yan na mali-maleta. Pero sila po yung nag-i-impeach, mga kababayan. At tingnan po natin kung bakit po at ano po nangyari. Mali po ba ang ginawa ng Vice President doon po sa sheriff dahil sa bugso ng kanyang galit, mga kababayan? At syempre, yung pakiusap po niya para hindi po magkagulo yung demolition na ginawa ng sheriff at wala pang lilipatan yung mga tao na didemolish nila, hindi po magagalit ang mayor. Ito po, panoorin po natin ulit, mga kababayan. Nauwi po sa gulo ang demolisyon sa Davao City dahil dito nagalit si Mayor Sara Duterte at sinapakta ang isang sheriff. Mula sa Davao City, may ulat on the spot si Tec Ocampo ng GMA Davao. Tec?
Yes, Tia. Demolition sa Purok Suliman, Barangay Monteverde, Agdao, dito sa Davao City, nauwi sa karahasan. Matapos persang pinatupad ang demolition order. Isang pulis nga, Tia, nasugatan at ilang sibilan din ang dinala sa ospital. Sumugod si Mayor Sara Duterte sa lugar at galit na galit ito dahil kung bakit daw ipinatupad ang demolition order. Kumingi kasi ito ng konting panahon para magkaroon ng dialogo, pero pilit pa rin tinatupad ng sheriff ng Branch 16 ng Regional Trial Court dito. Nagalit si Mayor at di napigilan ng sarili at nasuntok niya ang sheriff. Dapat panis para hindi magkaroon ng gulo kasi ayon sa mga residente sa lugar, ito nangyari. Ito na. Ang request sana ni Mayor Sara na i-delay mo na ng konti yung demolition dahil para maiwasan ang gulo sa lugar. Pero dito sa Davao, kaya nauwi sa karasan at mayroong ilan ng sugatan. Kung hindi dumating si Mayor Sara, Pia, sa tansya ko lang, sa tindi ng gulo, baka magkaputukan, buti na lang dumating si Sara. Kaya ito nangyari. Kaya nakikita niyo. Oo. Nakita niyo po mga tambay? Pabor pa at dumating si Mayor Sara noong mga panahon na yon. Kung hindi po siya dumating, baka mas marami pa po ang nasugatan at masawi sa gulo. Hindi po ba? Napakagaling na mayor. Gusto niya pa kapayapaan at ang hinihiling niya lang noong time na yon, dialogo. Kasi wala pang lilipatan yung mga tao na ididimolis. Masama po ba yung ginawa ni Mayor? Na dating Mayor at ngayon Vice President? Sige nga. Umiwas siya sa malaking gulo at kapahamakan at baka maraming masawit masugatan. Hindi po ba? Mali po ba yun? Mali lang po yun sa mga taong mga magnanakaw. Lalo-lalo po yung mga nag-i-impeach. Sila po ang malaki ang diferensya. Real talk. Hindi po ang Vice President ang banta sa bansa. Hindi po siya. Siya po ay galit. Galit na galit po siya sa mga magnanakaw, lalo-lalo sa gobyerno. Kailanman ay hindi po siya banta. Dapat nga siya tularan. Bakit po? Dahil sa kanya pong malasakit, tapang at malasakit sa bayan at sa Pilipino. Sa atin. Nakita niyo po? Mas natatakot yung mga tao na gumagawa ng masama, lalong-lalo na yung mga magnanakaw sa gobyerno. Wala pong sakit ang Vice President. At kung siya po ay may kakayahan, tsugiin yung sinasabi po nila Luistro at parte ito ng kanilang impeachment, yung pagbabanta ng Vice President. Kung talagang masamang tao ang mga Duterte, bakit hanggang ngayon buhay silang lahat? Pati yung sheriff buhay. Hindi po ba? Buhay na buhay si sheriff kung talagang masama at talagang ang mga Duterte katulad ng Vice President ay kayang kumitil ng Pilipino at sinasabing meron daw po siya mga barel, halos lahat naman sila may barel. Lisensyado ang barel. Naka-record. Hindi po ba? At yan ba'y ginamit ng Vice President para puksain ang mga kalaban niya? Sige nga, meron po ba? Wala. Ano po talaga ang problema ng bansa? Tinabunan na po nila ang korupsyon. Tinabunan na po nila ang issue ng korupsyon ng mahigit 3 taon. Lalong-lalo po ito po mga maleta boys o maleta gangs. Tinabunan na po nila ng impeachment. Pilit na po nilang pinasasama ang Vice President. Pero ang totoo, sila po ang dapat mawala sa gobyerno. Dahil sila po ay puro may sakit. Matindi po ang sakit nila. Wala na po kagalingan. Ano po mga sakit nila? Mga kleptomaniac sa pera. Hindi po ba? Mga kleptomaniac sa pera. Sugapa. Sakim. Sa pera ng taong bayan. Yan po ang matinding sakit ng mga politikong magnanakaw sa ating bansa. Mga kleptomaniac pagdating sa pera. Hindi po ba? Grabe. At ano po yon? Mali po ba sinasabi ni Kamanong? Nagsisinungaling po ba ako? Mismong Korte Suprema nagsasabi
Kung saan po nila nilalagay ang pera ng taong bayan, nilalagay nila sa mga unprogram na ayaw naman po nila i-declare kung ano yung mga unprogram na pinaggamitan nila. Dahil nga unprogram. Binadgetan nila ng binadgetan. Pero yung mga may programa, tinanggal nila budget. Ngayon, paano mo maio-audit yung mga unprogram nila? Maio-audit mo ba yan? Sige nga. Ito po, pakinggan po natin muli si Senior Associate Justice Leonen sa kanya pong paliwanag kung paano po ginawa nito pong mga nag-i-impeach sa Vice President ang mga tunay na salarin na dapat pong mawala sa gobyerno dahil sa kanilang sakit na kleptomaniac sa pera. Umpisa na po natin pakinggan, mga kababayan, at panoorin. In 2024, we will start to put up now the additions in the unprogrammed fund that was included after not the third readings of the houses, both the House and the Senate, but after the BICAM. So the first slide will show you, let's put up the slide, Panay Guimaras Island Bridges Project, 3 billion. Universal access to quality tertiary education, 7 billion. This was from the program transferred into the unprogrammed, correct, Soljen? Yes, sir. And universal access to quality tertiary education, would you know if there is a law that actually requires funding for this? Universal access to quality tertiary education. May I confer, Your Honor, with my team? Yes, you may defer your answer until, unless you have it now. Yes? Is this the Bama-Aquino law? Yes, and this is the law that actually provides free tertiary education, which was first under the President's budget program. But in 2024, it was moved to unprogrammed. And later on, of course, we will ask questions about whether this is in fact not only constitutional, but whether it was legal that it is moved from one program item to unprogrammed. Then there is number 11, a quite interesting nomenclature, priority social programs for health, social welfare and development. It says priority, but this also came from program and it was transferred to unprogrammed, correct? Yes, Your Honor. Okay. The AFP has been wanting modernization for a long time, but the revised AFP modernization program of 10 billion, is this billion? Yes, was transferred to unprogrammed funds, correct? Correct, Your Honor. Yes. Then also, payment of right-of-way was transferred from program to unprogrammed. Amount of 3 billion, correct? Yes. Correct, Your Honor. And then pre-feasibility studies, preliminary and detailed engineering, 3 billion. Later on, we will encounter this again. And then next, public-private partnership, strategic support fund, maintenance, repair, rehabilitation of infrastructure. Number 17 is interesting. Government counterpart of foreign assisted project in the amount of 51 billion. This is different from the item on foreign assisted projects that I will show you later. This came from program. This was a definite expenditure for government counterpart for foreign assisted projects. It was moved from the program funds to the unprogrammed. Then next, for the repair, rehabilitation, and expansion of Dalawag International Airport, I can only guess who transferred this. Payment of personnel benefits in number 19. Madam Soljen, you agree that 59 billion for payment of personal benefits was considered as unprogrammed from program, correct? Yes, Your Honor. Then, pension and gratuity fund. This means that the retirement fund of a lot of our government employees, and I can only guess perhaps a portion of this, some of our judiciary personnel not covered by our existing law, 40 billion, 250 also to the unprogrammed, correct? Yes, Your Honor. Then, you have the libreng sakay became unprogrammed, correct? Yes, Your Honor. Also, the screening of anti-terrorist equipment, etc., unprogrammed. National Data Privacy Program, 620 million, Wow. became unprogrammed. Preparation for national election in 2025. Since there was no election, perhaps they moved it to unprogrammed. Construction and repair of NFA warehouse facilities, also unprogrammed. Nakita nyo po mga tambay,
Puro po dinala saan program nila, mga kababayan. Yung mga may programa, tinanggal nila pondo. Grabe, no? At sila po ngayon ang naghari at nag-shoulder at nag-handle ng mga unprogram. Ano yon? Ngayon, kailangan po ang Vice President ang ma-impeach. Ganyan po kawawalangi at katarantado, kadidemonyo ang mga politikong ito. Di umano. Mga kababayan, ganyan po ginagawang gago, tanga ang mga Pilipino ng mga maleta, gangs na ito, mga buhaya na ito. At pilit po nilang dinadivert sa Vice President. At kailangan nilang ma-impeach ang Vice President. Kasi kung magiging presidente si Inday, yung tapang ni Inday dito sa mga tao sa gobyerno, lalong-lalo sa nangaapi sa mga Pilipino at nagnanakaw sa pera ng mga Pilipino, ito po mga may sakit na ito na kleptomaniac sa pera, malilintikan po sila kay Inday. Hindi lang po suntok at sapak ang madadanas nila kay Inday. Baka kulong pa. Lalong-lalo po yung may asawa na nagtago, itinago ang asawa at hindi nagbabayad ng utang sa pamilya ng Vice President. Matindi po ang sasagutin yan sa batas at lalong-lalo sa kanilang mga ginawang pagnanakaw. Di umano. Kayo, sino ang magugustuhan yung politiko sa panahon ngayon? Sige nga. Yung tao na may malasakit at tapang sa bansa at sa mga Pilipino katulad natin. May malasakit at tapang at handa ka ipagtanggol. Sige nga. O dito sa mga politiko na may sakit na kleptomaniac sa pagnanakaw. Sige nga. Itong mga tao na ito, mga kababayan, sinusuportahan lang po ito. Lagi po kasi silang laman ng malalaking mainstream media. Sila na lang po ang araw-araw laman ng mainstream media. Para po saan? Pabagsakin ng Vice President. Sila na po. At wala na po tayong nakikita kahit po sa malalaking mainstream media na tinututukan nila ang korupsyon. Ang mahigit 3 taon na korupsyon. Mahigit 1 trilyon at daan-daang bilyon ang pinaghati-hatian nila magmula yata kay Lupin at tinatawag na bangag na kanyang ate, Diomano. Nakita niyo po, lahat na po, sabwatan eh. Kaya nga po ang pag-asa na lang ng Pilipino, pag-asa ng ating bansa, isang agila na lang eh. Yung agila na manggagaling sa Mindanao, siya na lang po ang bukod tanging pag-asa ng Pilipinas para po sa lahat ng ginawa nitong mga politiko na may sakit na kleptomaniac sa pera ay mapanagot at mabawing muli. Ito po may mga sakit na kleptomaniac na magnanakaw sa pera. Tanging ang Vice President na lang ang makakagawa niyan. Nahandyan po kasi yung tapang at malasakit. Hindi po ba? Kaya dito po, basura yan. Yung impeachment ng Vice President, isang malaking basura. At yung sinasabi pagbabanta ng Vice President, sa pamilya ng Lupin, di umano, at sa pamilya ng mga magnanakaw, di umano, hindi naman dapat na, pagbabanta ba yun? Eh, dapat nga, diretso na sa kulungan yan eh. Di umano eh. Hindi ba dapat kinukulong yan? Yung mga magnanakaw, di umano? Hindi po ba? Mambihira. Dahil lahat po sila ay kailangan po nilang gawin na sila po ay magsinungaling ng magsinungaling sa Pilipino. Dahil akala po nila ang mga Pilipino tanga, bobo. Sa isang damukal na ninakaw nila, kakampihan pa natin sila. Kailangan kasi sa panahon ngayon, lalong-lalo po gamit pa malalaking mainstream media di umano, ang gusto pong mangyari nila, mas kampihan natin at paniwalaan natin ang mga magnanakaw na may sakit na kleptomaniac sa pera. Kisa po roon sa isang Duterte na gusto niyang mapanagot itong mga tao na ito. Hindi po ba? Nakita niyo po yon. Ang Vice President ay isang babae
Nakita niyo po ang bumabati ko sa kanya, buong gobyerno. Nakita niyo po? Isang babae, Vice President, buong gobyerno ang bumabati ko sa iyo. Kasama pa ang institusyon ng Senado at Kongreso. Nakita niyo? Katindi. Pag nilagyan mo ng logic yan, lumalabas niyan, majority ng gobyerno, mga kababayan, takot maging presidente si Inday. Dahil sa malawak ang korupsyon. Di po ba? Buong gobyerno, majority ng nasa gobyerno, takot. Kaya nga pinababagsak siya ng buong gobyerno. Di umano. Takot dahil halos lahat sila may karga-karga at may sakit na kleptomaniacs pagdating sa pera. Yan po mga kababayan. Sino po ang totoong may sakit? May sakit at merong pagbabanta sa ating lipunan at sa gobyerno at sa mga politiko. Sino po talaga ang may sakit at lalong-lalo po yung nagbabanta. Sila mismo ang pumapatay sa atin, itong mga magnanakaw na ito. Pinapatay tayo nito, lalong-lalo sa ginawa nila kawalangian. Pinapatay tayo sa kanilang programa, pinapatay tayo sa kahirapan dahil sa kanilang sakit na kleptomaniac. Hindi po ba? Ingat-ingat po kayo mga kababayan at syempre po ingat-ingat Vice President. Dahil gobyerno, buong gobyerno na po ang nagpapabagsak sa inyo. Lalong-lalo po ang institusyon ng House of Representatives at ng Senado. Majority sa kanila. Dahil po lahat sila ay napangalanan halos ng ating mga soldiers at ex-marine na mga bodyguard ni Saldico. Kahit po mismo si Saldico. Kaya dito po sa sheriff na sinasabi ng titestigo, good luck na lang sa iyo, sheriff. At good luck na lang po dito sa mga buhaya. Maraming salamat po sa nagusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa ating mga subscribers, sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe at patuloy po nagsusubscribe. Thank you po sa inyo lahat. At ganun din po, maraming salamat po sa lahat po ng nagbibigay po ng tulong sa inyo pong Tambayang Makabayan. Maraming salamat po. Shoutout po sa inyo lahat. At God bless po sa inyo lahat. Taste lang po tayo mga kabayan at ingat-ingat po kayo. Bye-bye!